Akala ko tahimik lang ang buhay niya. Akala ko stable sila ng girlfriend niya sa home country. Pero isang gabi, habang nasa break kami sa staff lounge, napansin kong ibang-iba ang itsura niya. Namumutla. Hindi mapakali, paulit-ulit na chinecheck ang phone niya. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot, umiling lang. Tapos biglang tumuloy yung luha na pilit niyang pinipigilan. Kinabahan ako. What happened? He handed me his phone. At dun ko nakita ang mga messages. Long paragraphs galit. Sumbat luha sa text. Alam ko na lahat. Huwag mo na akong lokohin. May babae ka dyan. Tapos na tayo. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Hindi ako yung girlfriend niya. Hindi ako yung bagong babae. Pero bakit parang may tumutusok sa dibdib ko? Does she know? Tanong ko softly. Huminga siya ng malalim. Yes. Someone told her about the co-worker I got involved with. At dun ako natigilan. Hindi ako yung dahilan ng gulo. Pero nasaksihan ko ang lahat. Tahimik lang ako sa sulok. Ako yung friend na nakakakita ng unti-unting pagkawasak ng relasyon niya. She blocked me, sabi niya. 3 years namin, tapos nasira ko lang. Niyuko niya ang ulo niya. Parang bigla siyang bumagsak sa sahig. Gusto ko siyang yakapin pero hindi pwede. Hindi dapat, hindi tama. So tumabi lang ako, tahimik pero nandyan. Bakit mo ginawa? Nasabi ko nang hindi sinasadya. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-defend. Tumingin lang siya sa sahig at sinabi ang totoo. I was lonely. I was overwhelmed. I made a mistake, and now I'm paying for it. May biglang kirot sa puso ko. Hindi dahil sa girlfriend niya, hindi dahil sa coworker niya, kundi dahil nakita ko yung lalaking hindi marunong mag-handle ng sakit. A few days later, kumalat yung chismis sa facility. Umiwas sa kanya ang mga tao. Yung iba, nilalayuan siya. Yung iba, pinagtatawanan siya. At ako yung hindi umalis sa tabi niya. Salamat, sabi niya one night habang naglalakad kami pa uwi. Ikaw lang ang hindi nang iwan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman. Pero ang sigurado ko, doon nagsimulang magbago ang lahat. Kasi nung nawala ang lahat sa kanya, ako ang naiwan. At doon nagsimula ang kwento na hindi na dapat nagsimula.